What's up sa inyo mga kapito? Sa mapagpalang araw uli sa inyong lahat at welcome muli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. Sa video ito mga kapito ay tatalakayin natin at pag-uusapan ang article number 24, dribbling. So yung article number 24 na to ay nakapaloob to sa OBR sa rule number 5, which is ang violation. So sa video ito mga kapito, hindi lang sa mga kasamahan kong referee, mga kabaro kong referee ang vlog natin ngayon, kundi para sa lahat ng mga players, ng mga coaches na kailangan malaman nila ang rules and regulations ng tinatawag ng article number 24, dribbling. Paano to nangyayari at paano to iiwasan. At of course, sa patuloy na pag-aaral natin, katapos natin talakayin ang OBR, kasi sa OBR malalaman ng mga players, malalaman ng mga coaches kung ano nga ba ang mga rules and regulations na nakapaloob sa ilalim ng article na to. At doon naman sa OBR ay mamaya ay para naman sa mga kabaro natin at kapito natin para matapos na ang tinatawag na mga agam-agam tungkol sa sitwasyon na nangyayari sa loob ng basketball court na iba-iba ang nagiging hatol ng mga referee. Okay? So, alamin natin mamaya kung ano ang mga senaryo na yan. Okay? So, syempre, sa ngayon, pag-usapan muna natin ang kabuuan o yung tinatawag na general na rules and regulations ng article number 24, ang dribbling. So lagi natin tatandaan mga kabowlers, mga players dyan na nanonood, mga coaches, at syempre sa mga kapito na rin natin, na bigyan natin paglilinaw ang tinatawag na dribbling violation na to. Okay? So lagi natin tatandaan na sa lahat ng mga subscribers natin, ng mga followers natin, na mayroong dalawang uri ng tinatawag na dribbling violation. So, linawin natin yung dalawang uri na yan. Ano ba yung dalawang uri na yan? Ang unang uri, mga kapito, kapag ang player ay kontrolado niya ang bola, habang kontrolado niya ang bola at nagdi-dribble siya, kapag huminto siya, sa pamamagitan ng pag-rest ng bola, at dinribble niya uli yon sa pangalawang pagkakataon, yan ay tinatawag na dribbling violation. Alam naman natin yan, ano? So, okay, mga players dyan, so hindi kayo po pwedeng mag-dribble sa pangalawang pagkakataon, okay? Sapagkat yan ay isang uri ng dribbling violation. Ang pangalawang uri ng dribbling violation na nakapaloob sa rules and regulations ay habang nagdi-dribble, okay, ang player habang nagdi-dribble ay linalagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng bahagi ng bola at nagkakaroon ng tinatawag na paghinto o yung rest. Okay? So, tinatawag yan na carrying of the ball. Okay? Yan ang pangalawang uri ng tinatawag na dribbling violation. So, linawin lang natin yon. Kaya may matututunan talaga ang mga players dito sa atin, lalong-lalo na yung mga baguhang players pa lang, yung mga ngayon pa lang natututong maglaro ng basketball. So ayan kids, ang dalawang uri ng tinatawag na dribbling violation. Okay? Ngayon, alamin natin ang tinatawag na principle ng rules na yan. Ano ba ang principle ng rules ng dribbling violation? Ang principle niya ay ang pagkontrol ng bola sa pamamagitan ng wastong pagdidribble, okay, at paghawak ng bola. Okay, ibig sabihin, may dalawang elemento na nanggaling sa principle ng rules ng dribbling ang malalaman at makikita natin. Ang dalawang elemento na yan ay ang una ay ang wastong pagdidribble ng bola. Of course, ang wastong pagdidribble ng bola. Ang pangalawang elemento ay ang paghawak ng bola. Okay? So, yan ang dalawang elemento na dapat i-consider natin na nasa ilalim ng principle ng rules ng dribbling. Okay? Ngayon, pagkatapos natin malaman ang principle ng rule
at ang mga elemento na nakapaloob dyan, alamin naman natin ang tinatawag na rule changes, yung binagong rule ng dribbling. So mayroong pagbabagong naganap. Okay, mayroong pagbabagong naganap sa ilalim ng article number 24, dribbling, na dapat malaman natin sa panahon na to. Ang tinatawag na rule changes na yan ay ang fumble. Okay? Sa ilalim ng rule changes, sinasabi, ang hindi sinasadyang pagkabitaw ng bola o fumble the ball ay hindi dribbling violation. So maliwanag yan sa rule changes, mga kapito. At sa lahat ng mga nanonood natin, mga players, mga coaches, ang tinatawag na fumble the ball o yung hindi sinasadyang pagbitaw ng bola ay hindi maituturing na dribbling violation. Okay, hindi po yan dribbling violation. Okay, kahit na sinasabi na ang isang player ay magsisimula pa lang mag-dribble at nabitawan niya aksidente ang bola at kinuha niya uli, hindi pa po yung masasabing dribble. Okay, or pagkatapos ng dribble niya, aksidenteng nabitawan niya ang bola, yan po ay hindi masasabing isang dribble. So, sinasabi sa rule changes ng FIBA na ang fumble ay hindi tinatawag na dribbling violation. So, maliwanag yon, mga kapito, no? Sa ilalim ng OBR, mga kapito, mga ka-bowlers, meron ditong 7 sitwasyon na sinasabi ng rules and regulations na ito ay hindi sinasabing isang dribble pa o hindi ito ipinapalagay na isang dribble. Okay, para malaman natin ang mga sitwasyon na yan sa loob ng basketball court kapag nangyari, sinasabi ng OBR, Official Basketball Rules and Regulations, ang mga sitwasyon na yan ay hindi nangangahulugan na nag-dribble na ang isang player. So, alamin natin, ano ba yung mga tinatawag na mga sitwasyon na yan, Ang unang sitwasyon ay ang tinatawag na sunod-sunod na pagtira o pagbubuslo, di ba? Merong mga players na tumira, tumama sa ring, tumama sa board, kinuha uli ang bola, at lumalapag sa court, tinira uli. Sinasabi ng rules and regulations ng OBR, unang-una, hindi po yan isang dribble. So, hindi natin po pwedeng tawagan ng violation ang player na gumagawa niyan. Of course, so linilinaw lang natin, para malaman natin. Ang pangalawang sitwasyon na hindi ikukonsidera na isang dribble ay ang tinatawag na hindi sinasadyang pagkabitaw ng bola sa simula at pagkatapos na ng dribble. Yun na nga, yung binanggit natin kanina, yung rule changes ay hindi po yan isang dribble, yung tinatawag na fumble. Okay, yan po ang pangalawa. Ang pangatlo, ang pagtatangka na makontrol ang bola sa pamamagitan ng pagtapik nito sa malapit sa ibang player. Halimbawa, may bola. Kaya yung bola natapik ng player. Okay, malayo yung bola, natapik ng player at kinuha niya uli at nag-dribble siya. So, hindi yan ikinokonsidera yung pagtapik na yun na tumama yung bola ron sa floor, hindi yan ikinukonsidera na isang dribble. So, pwedeng kunin ng player yan at mag-dribble uli. Okay? So, maliwanag yon. Ang pang-apat na sitwasyon ay ang tinatawag na pagtapik ng bola mula sa player, okay, na may control nito, yung tinatawag na steal. Okay, habang ang isang player nagdi-dribble at sinundot ng kalabang player ang bola, in-steal niya. Of course, pag steal niya, tumama roon sa floor, and then kinuha niya ang bola at nag-start ulit siya mag-dribble. Legal po yan. Hindi po yan may kukonsidera yung pag-steal niya na isang dribble. Okay? Ang panglima ay ang pagtapik ng bola, okay, galing o mula sa pasa na makuha ang pagkontrol nito. Okay? Galing sa pasa, na-deflect. Yan ang tawag doon, di ba? Yung na-deflect. Hindi inaasahan na pinasa, na-deflect mo ang bola. Of course, pag na-deflect ang bola, hindi yun ikukonsidera ng rules and regulations na isang dribble. Okay? Malinaw yun, Ang panganim ay ang tinatawag na paghagis ng bola pataas. Yung tinutos ang bola, At paghawak muli ng isa o dalawang kamay. Halimbawa, tinus mo ang bola, kinuha mo, pagtus mo ng bola, huminto ka, kinuha mo ang bola,
ilinipat mo sa kabilang kamay. Okay? Yan po ay legal. Basta walang tinatawag na traveling violation na mangyayari. Okay? Basta huminto ka. Okay? So yun, at ang pang-pito ay ang paghagis ng bola sa backboard. Yung pasadyang paghagis ng bola sa backboard at makuha mo muli ang bola. Yung posisyon ng bola, mahawakan mo uli siya, masalo mo uli siya. So yun, ang pitong sitwasyon na hindi maituturing na dribble sa ilalim ng article number 24 dribblings ng OBR Official Basketball Rules. Okay, sana maliwanag sa lahat ng mga players at mga coaches at syempre sa mga kapito natin na talagang sumusuporta dito sa ating channel. So yun yung pitong sitwasyon, okay, na hindi maituturing na dribble ang bola. Okay? Ngayon, alamin natin ang tinatawag na rule. Ano ba ang rule ng article number 24 na yan? Okay? Sinasabi, ang player ay hindi maaaring mag-dribble sa pangalawang pagkakataon. Okay? So, maliwanag. Sinabi naman natin kanina yan. Ayun ang rule. Hindi pwede mag-dribble ang isang player sa pangalawang pagkakataon. Maliban na lang kung nawala ang kontrol ng bola dahil sa tatlong sitwasyon. Unang-una, itinira sa ring. So, ibig sabihin mga kapito, once na tinira ang bola sa ring, of course, kapag nakuha mo yan, pwede ka uling mag-dribble. Okay? Ngayon naman, pangalawa, nahawakan ng bola ng ibang player. Okay? Halimbawa, nagdi-dribble ka, tapos renes mo na ang bola, tapos nasundot or tatapik ng ibang player, pwede ka pang mag-dribble uli. Yun ang sinasabi ng rule. Okay? At ang pangatlo ay ang tinatawag na pinasa o nabitawan ng bola ng ibang player. Halimbawa, pinasa mo, okay? O nabitawan mo at natapik ng ibang player, okay yun sir. Pwede mong kunin uli ang bola at i-dribble uli. Okay? So yun ang nakapaloob sa rule ng article number 24, dribbling. Ngayon naman mga kapito ay dumako tayo sa tinatawag na controversial na mga judgment o yung tinatawag na paghatol ng mga kasama nating referee regarding sa sitwasyon ng article number 24, dribbling sa ilalim ng OBRI Official Basketball Rules Interpretation. So dito mga kapito, yung dalawang example na tatalakayan natin galing sa OBRI, ito yung mga sitwasyon, ito yung mga scenarios na nagkakaiba-iba ang mga referee ng desisyon. So sa pamamagitan ng vlog natin ngayon, malalaman natin at mapapatunayan kung ano ba talaga ang tama. At wala na tayong agam-agam o wala na tayong dahilan para mag-isip pa na iba ang rules na ini-implement ng ibang mga kapito natin. So ibig sabihin, pagbatayan natin at alamin natin ang katotohanan sa ilalim ng tinatawag na article number 24 under ng OBRI. Ang dalawang sitwasyon na to, alamin natin. Ano nga ba ang sitwasyon na to? Okay? Ano nga ba ang scenarios na to? Una, mga kapito, syempre, alamin natin ang linalaman ng statement ng article number 24 ng dribbling sa ilalim ng OBRI. Okay? Which is nasa article number 24-1 statement. Sinasabi, okay, tagalugin na natin, direkta na nating tagalugin ang pakahulugan ng statement na yan. Okay? Sinasabi, ang pagsadyang pagpapatama ng bola sa board ay hindi itinuturing na dribble. So maliwanag yon. Sinasabi si statement, okay, ng article number 24 na ang pagpapatama, ang pasadyang pagpapatama ng bola sa board ay hindi itinuturing na dribble. Okay? So, alam naman ang mga kabaro natin yan, na mga kasamahan nating referee yan. Ngayon, pag-usapan na natin ang article number 24-2, okay, example. So, ito yung scenario number 1 na talakayin natin at alamin. Okay? Ano nga ba ang example na yan? So, ito yan mga kapito, si A1 ay hindi pa nakaka-dribble. Ibig sabihin, nakatayo pa, pa si A1, nasa kanya pa yung bola, hindi pa siya nakaka-dribble. Okay? So, habang nakatayo siya, sinadya niyang binato ang bola
doon sa backboard or doon sa board na tinatawag kasi tayong mga Pilipino sanay na tayo natawagin yung board na yung backboard the board, okay? Pero ang katotohanan talaga, ang tamang term na ginagamit dyan ay backboard. So yun ituloy natin. Halimbawa sa A1, hindi pa nakaka-dribble, habang nakatayo, pinatama niya ang bola, pasadya niyang pinatama ang bola sa board at sinalo niya uli yun. Sinasabi na nasalo niya ang bola bago mahawakan ng ibang player. Okay? Yun yung example. Ngayon, ano ang interpretasyon ng OBRI dyan? Sinasabi, ang interpretasyon dyan ay ito ay legal play. Okay? Legal play daw yun mula kay A1. Pagkatapos niya masalo uli ang bola, pwede ito itira ni A1. Pwede niyang itira uli ang bola, pwede niyang ipasa, or pwede niyang i-dribble ang bola. Okay? Kasi nga ang sinusunod doon, okay, ang pinagbabatayan ay hindi pa nakakapag-dribble, di ba? Wala pang nangyayaring pag-dribble sa A1. Nung panahon na binato niyang pasadya ang bola doon sa board, di pa siya nakaka-dribble. Kaya nung nakuha niya ang bola uli, okay, meron siyang tatlong bagay na pwedeng gawin. Pwede niyang itira, pwede niyang ipasa, at pwede siyang mag-dribble. So maliwanag yun, mga kapito. Ang rules and regulations ng article number 24, yung example na yon sa ilalim ng OBRI. Okay? So wala tayong pagtatalo doon. Ngayon, eto na, ang tinatawag na example number 2, yung scenario number 2 na to, So, under yan ang article number 24-3. Okay, sinasabi, pagkatapos mag-dribble, okay, mula sa tuloy-tuloy na movement or motion ni A1, okay, or habang nakatayo, nagde-dribble, at nag-rest siya ng bola, hininto niya ang pagde-dribble. Okay, so dalawang sitwasyon na pwedeng mangyari kasi na tapos ka na mag-dribble, either tuloy-tuloy ang galaw or nakatayo ka. Okay? So, ang ginawa ni A1, binato niya ang bola ng pasadya doon sa board. Okay? And then, nakuha niya ang bola uli. Okay? Bago pa man mahawakan ng ibang player. Okay? Ngayon, ito ang sitwasyon. May dalawang sitwasyon dito. A and B. Sinasabi doon sa letter A, pagkatapos, okay? Pagkatapos di ba, yung bola binato. Okay? Pagkabato ni A1, nakuha niya uli, at pagkatapos ito ay tumalbog sa court. Tumalbog sa court. Yun ang sinasabi doon na diyan sa rules and regulation na yan. At nagsimula uli mag-dribble sa A1. So yun ang unang sitwasyon. Okay, sa example. Sa letter B, okay, nung nasalo ni A1 ang bola galing sa pasadyang pagpapatama, okay, nakasalo niya ang bola bago pa tumama sa ibang player. So yun ang scenario number 2. Okay, yung letter B. Ngayon, alamin natin ang kasagutan or interpretasyon ni OBRI, okay, ni FIBA sa ilalim ng article number 24 dito sa OBRI. Sa letter A, mga kapito, ang sinasabi, ang interpretasyon, yung nangyari sa letter E, sinasabi sa interpretasyon, mga kapito, na ito ay double dribble violation na. Bakit? Sabi niya, dahil nag-dribble na si A1, natapos na ang tinatawag na dribble ni A1. Diba? At hindi na siya pwedeng mag-dribble sa pangalawang pagkakataon. Okay? Kasi nga nahinto na ang tinatawag na unang dribble niya. So maliwanag yon. So yan ang sinasabi, mga kapito, sa rules and regulations. Okay? So wala na tayong pag-aalangan, wala na tayong agam-agam na yung mga player. Okay, tandaan natin, mga kapito, na nagaling na sa dribble yan at sadyang pinatama ang bola sa board at kinuha uli at nag-dribble uli. Maliwanag na sinasabi ng rules and regulations na double dribble violation na yon. Okay? O tinatawag na dribbling violation na yon. Wala na tayong pagtatalo doon. Okay? Habang doon sa letter B, yung sitwasyon o yung scenario na nangyari, kumbaga,
nakuha ni A1 ang bola, okay, pagkatapos niyang mag-dribble, binato niya ang bola sa board, pasadya, kinuha niya uli ang bola bago tumama sa ibang player. Okay? So, ito ay legal play kay A1. Of course, legal play yon pagkasabi, no? Pagkatapos masalo ang bola ni A1, okay, si A1 ay pwede pang tumira. Okay, pwedeng tumira, pwedeng ipasa ang bola, pero hindi na po pwedeng mag-dribble. Okay? Hindi na siya po pwedeng mag-dribble dahil sinasabi na nagtapos na nga ang unang pagdidribble niya. So wala nang pangalawang pagdidribble na mangyayari. Dahil pag mayroong pangalawang dribble na nangyari, ito ay tinatawag na dribbling violation na. So sana maliwanag yung ano natin, ano, yung naging example natin, naging scenario natin at pagpapaliwanag tungkol sa sitwasyon ng dribbling violation na yan na controversial na pinagtatalunan pa, no, at mayroon pang iba't ibang desisyon ng mga referees. So yan ang kalagayan, yan ang katotohanan. Okay? So wala na tayong agam-agam dyan at pagtatalo. So yan mga kapito, no? At yan ang ating video sa ngayon, ano? So dalawang example lang ang kinuha natin. Okay? At sa mga susunod na vlog natin, tatalakayin pa natin ang ibang mga example sa ilalim ng OBRI under ng article number 24, dribbling. Kaya mga kapito, so sana nakatulong sa lahat ng mga viewers natin, ano, sa mga basketball players na nanonood dito sa ating channel, sa mga coaches, at syempre, sa lahat ng mga kapito na patuloy na tumatangkilik at patuloy na nanonood dito sa ating YouTube channel. Okay mga kapito, shoutout na lang sa lahat ng mga kabaro natin, sa lahat ng mga referees na patuloy na sumusuporta sa ating channel. At dito ko natatapusin ang ating video mga kapito. Lagi po tayong mag-iingat. Alagaan po natin ang ating sarili. Stay healthy para sa patuloy na pagtakbo at pagpito natin. Eh mga kapito, dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.